Dakila naming Diyos, tunay na dakila ka at we mean it when we say you are great. Mas malaki ka sa amin at mas malaki ka rin sa anumang unos o bagyo. Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat binigyan nyo kami ng window, a day to worship you before this yung paparating na bagyo na ito. At alam namin this is relative na goodness mula sa or relative na pribilehiyo na amin pong tinatamasa. Our brothers and sisters doon sa mga lugar ng kabikulan, maybe they have canceled their worship service ngayon because of yung unos na nararamdaman na nila ngayon. Ingatan niyo po sila. Kami na makakarinig niyo yung salita, nawa ay ma-appreciate namin itong pagkakataon na binigay niyo sa amin. Hindi sana masayang ito. Maibigay nawa namin ang aming mga katawan at mga sarili bilang pagsamba, haing buhay sa inyong harapan. Nawa ang inyong salita ay tumimo sa amin, magbigay ng encouragement at tulungan mo kami to shape yung aming po mga buhay according to your word. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, sa paparating na bagyo ay marami ang mga posts tungkol sa kakaiba na geography, kakaiba na pagka-disenyo ng Diyos dito sa bansa natin, particularly dito sa Luzon because of the barrier na meron tayo, ang Sierra Madre. And indeed, barrier ito nilagay ng Diyos, it is because of the goodness of God. Pero may mga nakikita tayo na mga post na kung saan directly nagpapasalamat kay Sierra Madre. But the thing is, itong bagay na ito ay walang halaga at walang silbi kung wala ang presensya ng Diyos. The presence of God and His goodness at yung preservation niya, ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon. At yan ang makikita natin dito sa ating teksto na nung panahon na si Apostol Pablo ay nandito sa Corinth. Meron na siyang pagkakataon para ma-discourage because of the long na mga experiences niya of those Jews chasing him from Philippi hanggang makarating siya dito sa mga panlilibak, and even yung itsura ng Corinth at yung opposition still na kanyang naranasan dito, pwede na siyang umalis. But because of the epiphany na nakita niya na nagsasabi, "Do not be afraid, I am with you." Nagstay si Pablo longer than any other cities na napuntahan niya. 18 months nagstay siya doon. Kaya ito yung ating makikita dito sa ating teksto na ating pag-aaralan dito sa Acts chapter 18 verses 1 to 17. After this, Paul left Athens and went to Corinth, and he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. And he went to see them, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles." And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God. His house was next door to the synagogue. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord together with his entire household. And many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people." And he stayed a year and 6 months, teaching the word of God among them. But when Gallio was proconsul of Achaia,
the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, "This man is persuading people to worship God contrary to the law." But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaints. But since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things." And he drove them from the tribunal. And they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal, but Gallio paid no attention to any of this. Well, patuloy po na pinag-aaralan natin ang second missionary journey ni Pablo. At dito sa pagkakataong ito, siya ngayon ay wala na sa Macedonia, sa region ng Macedonia, siya ngayon ay nasa Achaia na. Bumaba na siya kasi we know na yung trajectory niya going from, nagtatrack siya dun sa Via Ignatia, papuntang east or papuntang west. At yung lugar na yon, pag tumawid ka ng dagat, Rome na ang kasunod nun. So, yun yung kanyang trajectory. But because of persecution in Thessalonica, bumaba siya ng Athens. Actually, Athens is part of Achaia na. I have told yata last week na nasa Macedonia pa rin sila. But Achaia, yung Athens is already in Achaia. At parte din ng region ng Achaia itong Corinth. Ang Corinth, ng panahon na ito ay isang Roman colony, kilala sa kanyang kayamanan dahil sentro ito ng commerce. It is yung connecting route ng east tsaka west ng commerce, kaya sentro siya. At kilala rin ito sa kanyang pagan temples, lalo na ang templo ni Aphrodite, the goddess of fertility. At higit sa lahat, ang Corinth ay may, or a god of fertility. At higit sa lahat, ang Corinth ay may reputasyon na morally corrupt. In fact, ang templo ni Aphrodite ay puno ng mga temple prostitutes. At ginagawa ng mga kalalakihan dito ay what they are doing with the prostitutes. Ito ay pag-aalay nila bilang worship kay Aphrodite. Sa sobrang tindi ng ay naging katagana yung salitang to Corinthianize, or yung sa original na salita is yung Korintiazomai. Pag sinabing Korintiazomai, ito ay parang pagpapagaan na salita para doon sa mga immoral acts or deeds. Ganon kakilala ang Corinthian pagdating sa immoral na living. Whenever someone is doing this immoral life, sasabihin nila, is doing Korintiazomai. So, ganun ang makikita natin na sobrang tindi noon. Alam niyo sa 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 3, kasi hindi natin makikita dito ano yung feeling ni Pablo pagdating niya dito. Very hopeful ba siya dito? Very uplifted ba yung kanyang spirit dito? But doon sa text kung saan nagsulat siya, si Pablo, doon sa 1 Corinthians, binanggit niya ano yung disposition ng kanyang puso, ano yung estado ng kanyang espiritu nung siya ay lumapit at pumunta dito sa Corinth. Binanggit ni Pablo kung paano siya dumating sa Corinth. At doon sa chapter 2 ng 1 Corinthians verse 3, sinabi niya, "And I was with you in weakness, in fear, and much trembling." So hindi siya sobrang kumbaga, sobrang gustong-gusto niya talagang mag-ministry na parang may encouragement siya. Dito meron siyang, he is very weak, he is fearful, and then he is in much trembling. Malamang ay dahil yon sa series of opposition na natamo niya sa buong second missionary journey na ito. Of course, may naliligtas and churches are being built, pero patuloy ang opposition. At sino mang tao ang makaranas noon na siyang nga nagmi-ministry, tapat niyang ginagawa ito, pero still may mga opposition, magkakaroon ng ganitong normal na tendency to be fearful and trembling. Kung titingnan natin yung kanyang journey, it is full of weariness. Kasi from Philippi pa lang, alam natin, he was beaten with Silas and then he was imprisoned.
Buti na lang may tumulong sa kanya doon. But during those time, masaya pa si Pablo, kumakanta sila ni Silas, pero pagdating nila sa Thessalonica, the Jews ay nagpunta doon para siya ay tugisin at siya ay kinakailangang tumakas mapunta sa Berea. And then, nung nalaman ng mga Jews na nagmi-ministry si Pablo sa Berea, pumunta yung mga taga-Thessalonican Jews at siya naman ay hinabol. And then, pagdating sa Athens, siya ay inalipusta, siya ay minak. Tinawag siya ng mga philosophers doon na seed picker or yung bubbler doon sa salita ng ating Biblia, bubbler. Ibig sabihin, seed picker. Ibig sabihin, yung kanyang tinuturo, hindi naman original na kanya. Ito ay hinango niya lang sa iba at siya ay, kumbaga, plagiarist sa salita natin ngayon. So, walang katotohanan, hinango lang sa isang bubbler, kumbaga, kwento-kwento at hindi dapat paniwalaan. And now, nandito siya sa Corinth. Pagdating niya dito sa Corinth, nabasa natin, he meets Aquila and Priscilla. Maganda, parang ang ganda ng kanilang tandem. But kung titingnan natin dito, even Aquila and Priscilla, they were coupled from Rome. They are refugees mula doon sa Rome kasi inexpel sila ni Claudius. So, ibig sabihin, katulad din ni Paul, magkasama sila na tinutugis or pinaalis sa isang lugar at doon sila nagkita at doon sila nagkasama. Their shared hardship underscores yung atmosphere ng discouragement. And dito, si Paul, kinailangan niyang mag-tent making. At dito sa pag-tent making, ibig sabihin, he is doing yung kanyang isang bagay na hindi yun ang talagang pakay niya. Nabasa rin natin, nung dumating sila Timothy and Silas, doon siya nakapag-focus. Kasi mayroong ministerial support na dala-dala sila yung dalawa para makapag-focus si Pablo. Kumbaga, buti na lang dumating sila kasi kung hindi, magpapatuloy pa rin siya na magte-tent making, magkakaroon ng kaabalahan doon sa kanyang prime ministry. So, yun yung shared hardship nila, it underscores yung atmosphere ng discouragement, yung sa kanilang pagtutulungan na ito. And then, makita natin yung opposition in Corinth. Yes, nakapag-stay na nga siya doon, dumating na yung dalawang kasama niya at may ministerial support, pwede niya nang ibigay yung kanyang buhay para makapag-ministry. Ito na yung talagang gustong gawin niya. Pero still, opposition broke out. As Paul begins his ministry, yes, malamang ay na-encourage siya. Dumating sila Timothy at Silas at makakasama niya na. Pero still, opposition rises again from the Jews. Dalawang bagay ang binanggit dito. They opposed him, ibig sabihin, nirestrict sila face-to-face si Pablo. Ibig sabihin, pinigilan talaga si Pablo. And then yung word dito, masakit kasi reviled. They defamed. Ibig sabihin, they defamed him. Marahil ito ay pangungutya o pagtatawa doon sa kanyang mensahe. Okay lang, napigilan mo ko, ituya mo ako bilang tao. Pero yung mensaheng pinangahawakan ko, wag mo itong tutuyain. Yun ang masakit kay Pablo dito. Para sa kanila, sa mga Hudyo na ito, ay si Kristo ay namatay pa rin bilang kriminal because of what happened. He was crucified. Kasi yun ang ano ba tawag doon? Yung pusakal na isang kriminal lamang ang namamatay doon. Kaya para sa kanila, isang katatawanan ng mensahe ni Pablo na isang pinako sa krus at muling nabuhay, siya ang tunay na Diyos at sinugo ng Diyos. Kaya panunuya. Kaya yung pattern of rejection ay nagpapatuloy. And humanly speaking, this would be the moment to give up and move on. Kumbaga, kung tayo yon, sige, ano na lang. Okay na, nakapunta na ako dito. Meron naman nakilala ako dito. May nakilala ko si Priscilla, si Aquila. Okay na yon. Tapos na ako dito. Lipat na ako sa iba. O kaya balik na ako sa Antioch.
doon sa aking mother church. Pero, ito yung panahon na pwede na siyang mag-move on at pumunta sa ibang lugar. Pero, there have been a turning point. And makita natin dito that God gave His assurance. In the midst of fear and discouragement, the Lord speaks in a vision. Do not be afraid, but go on speaking, and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you. For I have many in this city who are my people. Nakita ni Pablo ang Panginoon sa isang pangitain. This is an epiphany. Marahil sa isang panaginip. This is a vision. Pagpapakita mismo ng Diyos sa isang pangitain. Epiphany ang tawag po dito. At dala-dala yung tinatawag na oracle of assurance, yung mga pananalita para magbigay ng kasiguraduhan. Sinabi ni Kristo sa kanya, huwag kang matakot. Yung sinasabi niya ditong huwag matakot, it is not against doon sa vision na tinutukoy na dapat katakutan. Hindi po yun ang dapat nakatakutan na binabanggit po dito, kundi yung oppositions na nararanasan niya at mararanasan pa niya dito sa Corinth. Mamaya, may opposition at dadalhin siya doon sa Bima. Yung binanggit dito na tribunal. This is the Bima. Ibig sabihin, talagang, this will be the first time na si Pablo mahaharap sa isang tunay na tawag doon, tunay na hukuman. Bima ang tawag dito. Yung mga nakaraang pagharap sa kanya, synagogue, Sanhedrin, but this time, kumbaga, an authoritative judge and an authoritative na sangay ng gobyerno ang kanyang kailangang sagutin. So, ito yung mararanasan niya sa Corinth. And then, meron din na, hindi lang yung word na wag matakot, yung command, kundi there is a command. Sinabi niya, but go on speaking and do not be silent. Ibig sabihin, tuloy mo lang ang ministry mo. Wag kang huminto. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na magtutuloy yan, wag kang mag-alala, itutuloy mo ang ministry mo. And then yung assurance ng presence ng Diyos. And I think this is the very heart of this passage. Sinabi ni Kristo, for I am with you. Alam niyo sa Old Testament, pag sinabi ni Yahweh na I am with you, kaakibat nito yung active assistance ng Diyos sa kanyang hinirang na instrument. Kumbaga, ibig sabihin, hindi lang nandoon ng Diyos, nandoon talaga yung kamay ng Diyos na tutulungan si Pablo. At yun yung pinapakita dito. And then, dahil nga nandoon ng Diyos, meron din na assurance of protection. Sinabi niya, and no one will attack you to harm you. Hindi natin pwedeng ibigay or kunin ito bilang ating tanggulan o kaya panghawakan itong verse na ito. This is specifically for Paul. Pero at this time, pinatunayan talaga ng Diyos, no one will harm Paul. No one will harm Paul. And then, yung assurance of faithful labor. Sinabi niya, for I have many in this city who are my people. Merong magiging fruit yung gawain dito. Hindi ito mapupunta sa wala. I have many people in this city. 3 beses lang po nangyari ang ganitong epiphany o yung vision ng Panginoon na may dalang oracle of assurance sa Acts. Sa Acts, 3 beses lang po. At lahat ito ay dumating ng biglaan at hindi ito hinihiling ni Pablo. Kumbaga, hindi ito as an answer to prayer. Katulad nito, hindi naman siya sinabi ditong nanalangin siya and then sumagot ang Diyos. Bigla lang dumating yung vision. Dumating ang mga ito sa oras ng matitinding distress ni Pablo. Alam niyo ito yung una. And then yung pangalawa, nung siya ay nandoon sa Jerusalem, siya ay nakakulong dito sa Jerusalem at naghihintay na siya ay dalin sa Rome. Sinabi niya sa Acts chapter 23 verse 11, the following night, the Lord stood by him and said, take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. Ibig sabihin, hindi ito ang katapos-tapusan ng lahat itong imprisonment mo. I am with you and I will bring your ministry to Rome. Ibig sabihin,
magpapatuloy, magtatagumpay kang makarating sa Rome as you have purpose in your heart. Kasi yun ang talagang gusto talaga ng puso ni Pablo, makarating sa pinakapuso ng Roman Empire, doon sa known world of those time. Kung ang known world nung panahon niya ay Amerika, ang magiging puso ng isang tunay na misyonaryo ng Diyos na mapalaganap ang salita ng Diyos, mapunta sa Amerika. But at this time, ang pinaka-known world lang talaga is ang Rome. Kaya yun ang puso, yun ang plano ni Pablo. And the Lord said, matutuloy ito at pupunta siya sa Rome. And then yung pangalawa, yung pangalawang pagkakataon, nung siya naman ay naglalayag na at nagkaroon ng turbulent storm sa dagat at masisira na ang lahat ng pati yung barko at tinatapon na nila yung mga gamit nila and even yung mga crew niya, they are about to jump kasi mamamatay na sila. Pero doon sa chapter 27, verses 23 to 24, makita natin again the epiphany, yung oracle ng assurance ng Diyos. Sinabi niya dito, "For this very night, there stood before me an angel of the God to whom I belong and whom I worship. And he said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who sail with you.'" Sinasabi niya, sinabi niya kasi doon, huwag kayong tatalon. Kasi, kung tatalon kayo, mamamatay kayo. Pero sinabi niya, pupunta tayo doon, makakaligtas tayong lahat. Walang sa atin. Walang mamamatay sa inyo. Pero pag tumalong kayo, mamamatay kayo. Parang human responsibility tsaka sovereignty. Pero ang sabi niya, it is because of the presence ng Panginoon. So this assurance, mahalaga itong assurances ng Diyos kay Pablo kasi dito sa ating text na pinag-aaralan, this assurance changed everything. Paul stays in Corinth for 18 months, longer than anywhere else since leaving Antioch. Ang nagpapanatili sa kanya dito ay hindi yung favorable circumstances. Nandun na yung mga pagsubok, nandun na yung opposition. Ano yung nagpanatili sa kanya? The promises of God's presence. The promise of God's presence. And that's the message that we can get from here. God's presence empowers His people to persevere even when faced with opposition or hardship. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay kakayanan sa kanyang bayan upang magpatuloy kahit na humaharap sa pagsalungat o kahirapan. Alam nyo, gaya ni Pablo, tayo rin ay dumaraan sa mga panahon ng panghihina ng loob. Marahil sa trabaho, sa mga pagsubok sa pamilya at sa mga personal na laban. Ang karaniwang tugon ay sumuko o mabilis na lumipat ng ibang direksyon. Ngunit ang nagpapatatag sa ating lahat ay hindi ang ating sariling lakas, kundi ang katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Hindi lang abstract truth yung pinangahawakan natin na kasakasama natin ng Diyos. This is the very truth na pinanghahawakan natin bilang mga anak ng Diyos. Ang mga Israel, they take pride that the Torah is there and lahat ng mga artifacts ng temple ay nandoon. The law are there. Pagpapakita lang yon na they're the people of God and Yahweh is there. Even kapag sila'y nag-aalay, nandoon yung proof that God is accepting yung kanilang mga pag-aalay with the Shekinah glory, yung smoke, yung white smoke na umaalapa. Those are the testaments ng presensya ng Diyos sa kanila and they took pride on it. Tayo rin ng mga Kristiyano, when we say God is with us, Emmanuel, really God is with us. Ang kanyang presensya ang nagbibigay ng encouragement upang tayo magpatuloy. Kapag ang lahat ay tila laban sa atin, ang presensya ng Diyos ang magsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Tulad ng ginawa niya kay Pablo sa Corinth, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng katiyakan na ang kanyang plano ay magaganap at ang pinagagawa niya sa atin ay magtatagumpay just because of this very thing. Lo, I am with you always. I am with you always. At tingnan natin yung dalawang punto natin. What encouraging blessing does the Lord's presence bring?
Una, result amid opposition. And number 2, support amid persecution. Tingnan natin yung una. Result amid opposition. Paul was able to focus on his preaching ministry. Then Silas and Timothy arrived. But even giving his time to the ministry was still opposed by the Jews. So, na-encourage siya, nakapag-focus siya sa ministry, pero still nandun yung opposition mula sa mga Hudyo. Kung matatandaan po ninyo, naiwan sila Timothy at Silas sa Berea, at mag-isa si Pablo na nag-ministry sa Athens. Mag-isa siyang tumanggap ng mga panunuya ng mga pilosopong mga tao doon. At dito lang sa Corinth, finally nila natunton si Pablo, kumbaga nagkita na sila dito, at nang sila ay dumating ay naging occupied na si Pablo sa pangangaral. Ibig sabihin, nakapag-focus siya, hindi niya na kailangang mag-tent making kasi dala nila Timothy at Silas yung report, yung mga support, and then yung report ng mga churches para kay Pablo. May moral support, and then mayroong financial support silang dala-dala. Makita natin yan doon sa 2 Corinthians chapter 11, 8-9. Sinabi niya doon sa mga super apostles, I robbed other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you, I was in need. And was in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. And I refrain and will refrain from burdening you in any way. Sinabi niya doon sa mga Corinthian believers, sinabi niya, hindi ako naging burdensome sa inyo. Actually, nung pumunta ako sa inyo, hindi nga ako nanghingi ng kahit papano kasi yung mga mananampalatay, mga kasama ko sa ministry, sila Silas at saka si Timothy, dinala nila yung support mula sa mga taga-Macedonia. So, ito yung pagpapatunay na si Pablo, nakapag-focus siya sa ministry niya, hindi niya na kailangang mag-tent making dito. So, dahil doon, nagawa ni Pablo yung gusto niyang gawin. Ibinigay niya yung energy niya para i-explain sa mga Hudyo ang ebanghelyo ng kaligtasan kay Kristo. Pero nangyari ay inopose at nilibak nila si Pablo. Kumbaga, binigay na ni Pablo yung kanyang buhay dito. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari, particularly, pero matindi ang opposition na ito dahil hindi na nakapangaral si Pablo sa synagogue. Hindi na siya nakabalik. So, pagpapakita na matindi yung opposition dito. At bilang sign ng protest at declaration ng innocence, ay pinagpag ni Pablo yung kanyang damit. At sinabi niya, your blood be on your own heads. I am innocent. Kumbaga sinasabi, I have done my part. Kayo na ang may kasalanan kung ano man yung matinding kahantungan ng inyong rejection. I have warned you, I have given you the solution, I have given you the Messiah, but again, you reject Him, wala na akong doon sa delubyo na darating sa inyo. At sinabi din niya, from now on, I will go to the Gentiles. This is not in general na hindi na siya pupunta sa mga synagogue at hanapin ang mga Hudyo. Dito lang sa particular na lugar na ito, sa Corinth, hindi na siya mangangaral sa synagogue siya na ililipat. Kaya lumipat si Pablo ng lugar kung saan pwede niyang ituloy ang kanyang preaching ministry. Lumipat siya sa bahay ni Titius Justus at adjacent lang or malapit lang yung lugar niya sa synagogue. Strategic ito kasi still yung mga tao nag-uumpukan sa synagogue, pero sino mang gustong makinig kay Pablo, pwedeng pumunta sa bahay ni Justus. Yes, Paul is rejected in the synagogue, pero si Crispus, yung synagogue ruler, believed together with his entire household. Kumbaga, Hudyo ito eh. Nung sinabi niya, lilipat na ako sa mga Gentiles, hindi na ako magmi-ministry sa mga Hudyo, pero this time, naligtas yung mismong synagogue ruler. At yung kanyang buong sambahayan naligtas din. At sinabi doon yung entire household, ibig sabihin, hindi lang ito yung wife niya, hindi lang ito yung sons and daughters niya, pati relatives na nandoon sa kanyang bakuran. At maging yung kanyang mga katulong kung meron man siyang katulong. And we suppose malaki yung bahay niya kasi doon nag-meeting sila Pablo. So may mga katulong marahil ito.
So, and then, sinabi din, maraming Corinthians ang naniwala ay binautismuhan. Hindi ko yata nabasa yung ating text, pero gusto kong basahin ulit para makita natin ito, yung ano nangyayari dito, verses 5 to 8. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles." And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God. His house was next door to the synagogue. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household. And many of the Corinthians, hearing Paul, believed and were baptized. So, ano yung makita natin ito? Napakaraming Corinthians ang naniwala at nabautismuhan. What you can see here, kahit sa gitna ng opposition, ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya doon sa katotohanan na may mga nababagong buhay dahil sa ministry ni Pablo. Even on opposition, kahit sa kanyang resolve na, sige, punta na ako sa Gentiles. Pero, biruin mo ito, even the Jews, the synagogue ruler, sigurado, Hudyo ito, naligtas. So, makita natin merong nababagong buhay dahil sa ministry ni Paul at yun yung isa sa pagpapakita that God really is there sa kanyang ministry kahit may opposition. Kaya anong makita natin dito? Opposition does not mean failure because God's presence is revealed in the lives transformed through faithful ministry. Opposition does not mean failure because God's presence is revealed in the lives transformed through faithful ministry. Hindi mo masusukat ang ministry sa yung opposition lang. O kaya yung parang merong parang ang daming pumipigil. Kasi malalaman mo kung nandun talaga ang Diyos. Kung ang sa ministry mo, kahit hindi teaching ministry yan, kung may natatouch na buhay. And then yung buhay na nakatanghod o nakatingin sa ating pagmiministry at nababahaginan at nahahagip ng ating mga paglilingkod ay nababago, nabibless, na-encourage at nakakakita tayo ng mga evidences of grace. That's a sign na ang Diyos nandyan sa ministry na yan. Ang oposisyon ay hindi nangangahulugan ng kabiguan sapagkat ang presensya ng Diyos ay nahayag sa mga buhay na nababago sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Sa anumang gawain ng Panginoon, nandyan ang oposisyon. Palagi at palaging may magiging hadlang katulad ng ministry ni Pablo. Alam niyo, yung resistance ay parte ng gospel work. Pinatunayan niya ng ministry ni Pablo all throughout. Yes, the gospel will advance pero not without opposition. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang kanyang mission because of those opposition. Nagpatuloy siya. Kaya para sa atin, yung rejection na nararanasan natin sa ating mahal sa buhay, yung mga criticism ng ating mga kapitbahay, yung indifference ng ating mga kakilala, lahat ito ay hindi nangangahulugan na bigo ang iyong ministry. Don't measure your ministry on those na mga oppositions. Criticism. Minsan ay ito mismo ang nagiging entablado para makita ang power ng Diyos. Yes, minsan gagamitin ng Diyos ang opposition, gagamitin ng Diyos ang criticism para mamulat tayo sa katotohanan, pero yung mga criticism na yon at mga opposition na yon, pwedeng gawin din ng Diyos para mas lalo kang maging maayos sa iyong pagmiministry. Mas magiging marahan tayo, mawala yung kagaspangan, maging mas gracious yung ating mga dealings. Maybe failure tayo sa isang banda, pero we can stand again and continue to do our work with, kumbaga parang meron tayong added vigor, meron tayong added na arm ng grace, kumbaga meron tayong balute at meron tayong sandata ngayon na hindi destructive, kundi gracious, mas nakaka-touch ng buhay. Diba? Kasi ang success ng ministry, hindi nasusukat sa yung palakpak o pagtanggap ng mga tao.
Sa halip ito ay nasusukat sa kung may pagkilos ba ng Diyos sa ministry mo. At ang pinakamalinaw na ebidensya ng presensya ng Diyos ay kung yung mga tao ay napapalapit sa Panginoon. Kung nadadala mo sila hindi dun sa sarili mo at na-encourage sila at nagiging mas magaling ka sa kanila, no, kung naiaakay mo ba sila sa Diyos. As long as nakikita nila you are weak and yet you are struggling and yet you are continue doing your ministry kahit na daming pagsubok and people are encouraged by your testimony, hindi para gayahin ka lang, kundi lumapit din sila sa Diyos. The God that you worship and the God that you are serving ay sineserve din nila. In fact, kahit isang buhay lang ang mabago, ay patunay na nandun ang Diyos at kumikilos siya at ang ebanghelyo ay nagbubunga. Kaya isa itong encouragement sa ating lahat kasi hindi lang mga taong pumipigil sa atin para magpatuloy. Minsan yung hirap ng daan dito papunta sa iglesia, 'di ba? Ang layo-layo na nga ang ating pinanggagalingan tapos wala pa tayong maayos na daan. Mas madali sa atin na isiping magstay na lang muna ako sa bahay pansamantala or maybe isipin natin na tila hindi ang SABC ang para sa atin na iglesia. May iba namang mas malapit at maayos ang daan. Pero sa mga panahon na iniisip natin ng mga ganito, na-encourage tayo na nakikita natin ang sikip-sikip na natin, di ba? Patuloy na merong pumupunta, people are still flocking dito sa lugar na ito at nagsusumiksik sa lugar na ito. At marami yung nag-express ng kagustuhang makabilang dito sa iglesia na ito. And despite of the painful disciplines na nararanasan ng ating iglesia, marami sa atin, napakarami yung nag-a-apply sa membership. Very encouraging ang nangyayari dito. It is very encouraging to know that the preaching ministry, the deacons ministry, yung ushering ministry, yung cleaning, yung food ministry, yung liturgy ministry, the tech and music ministry at iba pang mga ministry ay nagkakaroon ng bunga sa buhay ng mga tao dito. Tulong-tulong tayo. Meron tayong primary ministry which is the preaching of the Word of God. Pero yung ministry na ginagawa mo in support of that, this is a ministry na tulong-tulong tayong lahat. You see, yung mga buhay na nababago na yon, yung mga encouraging testimonies ng pagpapakasakit, makapunta lang at makabahagi lang dito sa ministry ng ating iglesia every Sunday, very encouraging. Nababago nito yung buhay unti-unti doon sa pamamagitan ng ating mga ministry na ginagamit ng Diyos. Kaya, as a challenge, make it your habit to look for signs for God's work even when ministry feels hard. Kahit na ang ministry mahirap, at lagi namang mahirap ang pagmi-ministry, at wag nating sukatin ang ministry at sabihin natin, magmi-ministry ako pag magaan na ang buhay ko kasi magiging weak yung ating ministry pag ganon. At yung ating disposition at devotion sa Diyos, weak din kapag ganon. But when even the ministry, when it feels harder to minister, gawin natin yung habit na tingnan natin yung sign ng pagkilos ng Diyos kasi doon tayo makakakuha ng lakas ng loob para magpatuloy. Magandang practice ito kasi kapag hinahanap mo yung signs ng gawa ng Diyos, alam niyo, pag ang signs ng gawa ng Diyos ang hinahanap mo whenever yung ministry nagiging tough, nagiging mahirap, mas natutuon yung ating mga mata sa Diyos kaysa sa mga circumstances. Mas nakikita natin, mas nagiging aware tayo doon sa ano ba yung ginagawa ng Diyos kaysa doon sa ano ba yung pumipigil sa atin. At marami tayong pwedeng makita ng mga signs ng pagkilos ng Diyos. Una, syempre yung change lives. Yung nakikita mo, yung mga kapatid mo ay lumalago sa pananampalataya. May naliligtas. May sambahayan na natatransform ang direction katulad ni Crispus. Hudyo siya, devout Jews, pero dahil sa ministry ni Pablo, ano nangyari? Nadala niya lahat
Nadala lahat kay Kristo ang kanyang buong sambahayan. Whenever itong mga makita natin, dati ang hirap patahimikin ng mga anak natin dahil bago lang, nila alam ang kultura ng iglesia, pero time after time nakikita nila, this ought to be, this is how my son behaved sa ministry kapag nakaupo sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. They needed to be still, and that's a work of grace sa family na yon. And then malalaman mo, meron na silang family devotion or family worship. That's an act on encouraging na pagkilos ng Diyos. At doon ka tumingin kapag may mga mahirap tayong challenges sa paglilingkod. And then, pwede rin natin makita yung mga mumunting encouragements, yung word of gratitude. Nagpapasalamat because of what you have done sa pangkalahatan na ministry ng iglesia. Marahil, mayroon ka natulungan sa mga nag-ministry dito sa pangangaral, yung mga pagsasabi lang na thank you. Kahit doon sa mga nagiging presiders, yung salitang thank you na lead mo ang iglesia sa pagsamba. Thank you na pangunahan mo kami para matuon ang aming isipan at ma-anticipate namin yung sasabihin ng preacher, sasabihin ni Kristo sa pangangaral. Yung word of gratitude, yung mga may nakikita kang nagpapakatapat sa ministry. Whenever you see someone nagpapatuloy sa ministry, ay marka yon ng pagkilos ng Diyos. Sa kabila ng mga tumatalikod at iniiwan ng iglesia, pero meron kang nakikita nagpapakatapat. Or kahit yung anak mo na natututunan yung mga basic principles ng salita ng Diyos, this is an encouraging presence of God. Kahit hindi pa man niya mananampalataya, pero still, na-absorb niya yung mga principles ng salita ng Diyos, biyaya ng Diyos yun. And then, pwede rin na minsan yung sign ng work ng Diyos ay yung mga unexpected na mga openings. Minsan, nagko-close ang Diyos ng pinto at nagbubukas ng bagong opportunity, katulad ng paglipat ni Pablo sa bahay ni Titius Justus. Nagsara yung synagogue, punta siya sa kabila. Those openings, kumbaga may opportunity ka dito, you know you can flourish here, pero pinigilan ng Diyos, pero nilipat ka sa isang magandang bagay at nilagay ka dyan, tinalaga ka dyan. Maybe a ministry, maybe a lugar na pwede mong puntahan. Ang opportunity rin to do your obligation as a husband na mas kikita ka dito. At kumbaga, doon ka na nilagay ng Diyos by providence, pwedeng makita mo doon act of grace ng Diyos yon para magkaroon ng bagong arena where you can serve God there. Sa trabaho mo, sa bagong worship place na meron ka. Kasi those are encouraging na mga pagpapakita na ang Diyos still kumikilos sa buhay mo. Alam nyo, pwede mong maging habit yung hanapin yung signatures ng Diyos. Yung mga pirma, umaga sign na meron ng Diyos doon. Una, maging mapagpasalamat ka sa Diyos sa mga maliliit na patunay ng kanyang gawa. Maybe sa buhay mo, nababago ka unti-unti. Dati, hindi mo kayang magtiis, pero still, napagtitiisan mo maraming bagay ngayon. And then sa buhay ng iba, meron kang nakikitang mga pwede kang ipagpasalamat na work ng Diyos yon sa buhay nila. Be appreciative on that para mas ma-encourage ka sa buhay Kristiyano. Hindi ka huminto. Pangalawa, tandaan mo yung mga answered prayers na ginagawa ng Diyos sa buhay nating lahat. Whenever someone have this predicament sa buhay niya and nagpe-pray ang iglesia and then the Lord is answering positively dun sa kanyang mga answered prayers na yun, tandaan mo so that whenever
pumunta ka sa dark naman na valley ng iyong buhay, pwede mong tingnan na ito yung ginagawa ng Diyos noon at alam ko ito rin ang gagawin ng Diyos sa atin. Tandaan mo yon. Kung pwede, isulat mo eh. Pero pangatlo din, ugaliin mong i-encourage ang iba sa mga evidences of grace na napapansin mo sa kanila. Encourage mo, uy, Brad, natutuwa ako sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Ganito din natin makikita si Kristo. Di ba? Madalas nababasa natin sa Gospels na tinatawag ni Jesus sa mga alagad na, "O you of little faith." This was not a condemnation, but a correction mixed with compassion. Kinokorek niya. Pagpapakita lang ito na, yes, your faith is quick. And ina-encourage niya, you can strengthen that. And I want you to strengthen that. Alam ni Kristo na yung faith nila ay maliit, pero nonetheless, this is real. And Christ honored even that little faith by continuing to teach them, yung mga alagad, walk with them, and ultimately give His life for them. Hindi nayayamot ang Diyos sa maliit nating pagtitiwala. Natutuwa siya na mayroon tayong pananampalataya kasi ebidensya ito ng biyaya ng Diyos. Kaya maging mabagal tayong pumuna at mabilis na pumuri sa mga graces na meron ang tao. Bagalan natin yung pagpuna doon sa mga mali at mga pwedeng ibalandra natin na kasiraan. Maybe nag-i-struggle yung ating kapatid doon. Maging mabagal tayong pumuna pero mabilis tayong pumuri doon sa mga signature ng Diyos sa buhay nila. Madali lang ito. Hanapin mo ang ebidensya ng biyaya. Hanapin mo itong ebidensya ng biyaya sa kanilang buhay at maging sayo. And then pangalawa, support amid persecution. So verses 12 to 17. But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, "This man is persuading people to worship God contrary to the law." But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things." And he drove them from the tribunal, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of this. So the Jews attempted to use government powers against Paul. Ang kanilang pakay ay mapigilan si Pablo sa kanyang ministry. Pero alam niyo yung nangyari dito? Imbes na mapigilan si Pablo, nung bubukan na ni Pablo yung kanyang salita para ready na siyang ipagtanggol yung sarili niya, ininterrupt siya ni Gallio, pero hindi para pasubalian yung pwede niyang sabihin, kundi para ipagtanggol siya. Pero hindi dahil may concern siya kay Pablo or may concern siya sa Kristyanidad. Pinapakita ilang beses na binanggit dito, walang pakialam lang si Gallio dito. Gusto niya lang wag makialam. Pero indirectly ang nangyari dito, nagkaroon ng pansamantalang legal protection kay Pablo at sa mga mananampalataya ng panahon na yon yung kanyang word. Kasi siya ay proconsul. Ano man ang sabihin niya on the seat, doon sa bima na yon, magiging parang batas yon sa lugar nila. Pero dahil sinabi niya, ang kanyang estimation, sabi niya, ayusin nyo yan sa inyo-inyo. It is a matter of your law. Your own law. Yung sabihin, para kay Gallio, ano yan? Parang iisa lang kayo. Yung Kristyanidad at Judaismo hindi magkalaban. Sangay ng Judaismo ang Kristyanismo. Hindi kayo dapat nag-aaway. So, nagkaroon ng temporary legal protection ito kay Pablo. So, nagkaroon ng baliktad. Gusto nila tanggalin yung ministry ni Pablo, pero in the end,
nangyari is, naging protection pa ito para kay Pablo. So ano yung pinupunto dito? When God is present, He can work out to protect His people even through flawed human systems. Makikita natin dito yung sovereignty ng Diyos sa gawain ng mga tao. Hindi dinedepensahan ni Galio si Pablo dahil sa malasakit, simpleng dinismiss niya lang yung kaso. Pero sa likod ng dismissal ay yung kamay ng Diyos. Dahil sa providensya ng Diyos, yung indifference ay nagiging shield. Ganito, alam nyo, mayroon ding isa na humarap sa tribunal at sa harap ng isang Roman official. Ang official na ito ay nakita na inosente ang nasasakdal, ngunit dahil sa pressure ng taong bayan, ibinigay niya si Jesus sa kanila. I'm speaking of Pilate, and I'm speaking of the Lord Jesus Christ nung siya ay nakaharap sa husgado. Paulit-ulit na nakita ni Poncio Pilato, wala siyang kasalanan, pero na-pressure siya and he made a compromise. At binigay niya si Kristo. Hindi para proteksyonan na gaya ni Paul, kundi para gawin yung kanilang sinisigaw. Ipako si Kristo sa krus. Pero katulad sa nangyari sa ating passage, yung akala nilang paraan para matigil ang ministry ni Kristo ay siyang naging paraan para maligtas ang mga tao. Nagtagumpay silang patayin si Kristo, pero ang mas nagtagumpay ay ang Diyos sapagkat sa kamatayan ni Jesus, napatawad ang kanyang sambahayan. See, as a challenge, trust God and trust that God can turn opposition into protection. Kaya ng Diyos na gamitin ng mga flawed systems, unfair treatment, or hostile people para mapangyari ang kanyang kalooban. Pwede natin itong i-apply sa ating mga trabaho. Kung na-overlook ka or nakokontra ka, napipigilan ka sa mga decision making na meron ang inyong pagtrabaho, may opposition, may nanlilibak sa'yo, magtiwala kang kaya ng Diyos na gamitin yung problema na yan para magkaroon ka ng mas mataas na influence. Hindi ba't ganyan ang nangyari kay Joseph? Hindi siya pinahalagahan ng kanyang mga kapatid. Kaya binenta siya sa Egypt. Pero sa Egypt, doon siya naging superpower. Kaya yung nararanasan na pagbabaliwala, dito ay sa atin ay maaaring maging training ground para sa leadership. Pwede ka maging leader na matatag against any opposition because of those hardship na pinagdaraanan mo. Pwede mo rin itong i-apply sa ating pamilya, especially kung hindi sila mananampalataya at pinipigilan kanilang i-exercise mo ang pananampalataya mo sa bahay. Pinipersecute ka marahil or hindi ka pinahalagahan, sa halip ay tinutuyan nila ang iyong pananampalataya. Manantilit ka lang sa iyong paglilingkod at sa iyong devotion sa Diyos. You keep on doing what you think is right according to the Word of God. Pakita mo yung love sa kanila, yung respect, yung understanding sa kanila while insisting on your faith. Maaari itong pagpalain. Marami itong gamitin ng Diyos yung pananampalataya na yon. Palaguin ka. At mapatingkad lalo yung patotoo sa harapan nila. Ma-realize nila na may kakaiba na nagtutulak sa taong ito para gawin ang mga bagay na ito despite ng aking mga panlilibak. At sa huli, tandaan natin na ang lahat ng ito ay posible lamang dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi natin kayang tiisin ang opposition. Hindi rin natin kayang magpakita ng pagmamahal at pag-uunawa sa gitna ng persecution kung wala ang kanyang biyaya na gumagawa sa atin. At salamat na lang, tiniis itong lahat ng Diyos, yung persecution, yung panunuya, tiniis ito ni Jesucristo para sa atin. Nawa ay patuloy tayong maging kawangis ng Panginoong Hesus, lalo na sa gitna ng matinding opposition. And bilang conclusion, with God's presence comes both encouragement and grace to face the challenges of life. Tayo manalangin. Lord, we are grateful sa aming napakinggan. Tulungan mo kami to apply this. Thank you for your grace. Thank you for the Lord Jesus Christ who exemplified all of this. Who went through the darkest valley ng pwedeng harapin ng sino man sa amin. And we are encouraged to stand on our faith and keep our devotion sa inyo. Dahil
ito yung nagmamatter. Ang mas nagmamatter when all our ministry are being dry because of those opposition. And yet, we keep on doing what is right para sa inyong pangalan. Doon ka mas napiplease. Hindi doon sa mga magagaan na mga yugto ng aming buhay where we are happily serving you. But even when the tough time comes and still nagpapatuloy kami, that's a testimony, a great testimony that you are really here doing your work in the midst of us. At purihin ka doon sa mga pagkakataong na yun. And we are eagerly waiting for those times na mawawala na ang any opposition at makakapaglingkod at makakapag-worship kami sa inyo talagang walang anumang hindrance. There in your glory, in your place there in heaven, where we will be singing and we will be praising you na lahat ng aming mga being, even our glorified body, are giving away to worship you. Lord, come Lord, quickly. Dahil maraming opposition, nahihirapan na kami. Give us your grace throughout all of this. And may the Lord Jesus Christ and His return be our blessed hope. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm sorry.